Ato may aga si Winston from XFM Kabankalan. Ano gani pangalan mo to? Jomon Granada, Jumon. Taga diin ka mon. taga Pitugol. Oh, diri man sa Barangay Mambugsay. Oh, Pila na edad mo? 18. 18. Mon san umutugin gin ano ni gin record o gin vlog ang itong pagtampa sa Ido. Domingo. Oh. Na-upload ko Lunes. Kabalo ka mon nga ang ginimo mo sala. Hindi. Wala ka kabalo. Wala. Why? Kubalo. Nga ano tuyo mo nga gintampa mo itang iduaw? Gusto ko tayo nga mo sikat yung ko iba ng content na amo na lang na hunahunaan ko te way ko kabalo nga sala gali. Tapos kumusta ang Ido subong? Buhi lang, ito lang sa balay. Pudupod ng ganit mama. So sang nabaluan mo mon nga nag-viral na tong post mo kag damo nakig si mo na batsagan mo? Grabe, dili ko ka basa sa iba ng comment. Way ko ibasa ganing iba ng comment kay grabe, sakit yung mga comment. Ang imo mga comment or ang imo mga post way ka kabalo nga kisado may pagkabinastos o may pagkalango-lango wala mo na makita. Di may kuan ko may binaster may kuan ko nga content is may lango-lango ko nga content kag may sagol man na nga kahulugan. Pagkatawa bala tani sa mga tao ha. Tas amo na gali ang kuan nga grabe gali nga kaagid na sa mga tao sa ako. Kaya ano na ba tsagan mo nakatulog ka man? Okay, gigani katulog isa kagabi. Sa ilang paminsar. Ginsugid mo ba kay mama, kay papa mo ang nakita mo nga mga comments sa Facebook? Din sugid ko. Bante, may tamahin mo kay ara naman na. Pero kabalo sila nga naga-vlog ka. Oh, kabalo na silang vlog para gud sa kuan bag bang gado gid kayo. Gusto mo makasweldo po sa Facebook de. Muna nga nag-vlog na lang ko. Dagang ako nga ubra gapangguna lang man way mako iban ubra tapos zero lang man ko. Kaya anong mahambal mo karon sa mga tao nga nasakitan sa na ginuubra mo? Ngayo lang ko sorry. Sorry sa tanan nga nangakit sa akon kung sala man gid ang ginhimo ko. Ngayo lang ko tani sorry. Salamat yun mo na. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa isang kupal na vlogger na kung saan ay may elements of animal cruelty mga ka-plastic. At napansin na po siya ng iba't ibang Facebook page ng mga animal welfare mga ka-plastic. Siya si Jomon JTV mga ka-plastic. Isa siyang small vlogger na wala nang maisip na i-content kaya ang gagawin na lamang niya ay manakit ng isang hayop. Kagaya ng nakikita nyo sa larawan mga ka-plastic. At dahil dyan napansin siya ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS mga ka-plastic na sinabi rito, a video posted on the Facebook page Jomon JTV appears to show a content creator striking a puppy on the head. After being hit, the puppy can be heard repeatedly whining and crying while the incident is used as online content. When a video an animal being hurt appears online, our first reaction may be to watch, comment, or reshare it out of anger. But every view and interaction can push the content to more people, increase the uploader's reach, and even help them to make money from an animal's pain. If you did not personally witness the abuse, please do not help circulate it. O baga,
kinapakiusapan kayo ng PAWS o Philippine Animal Welfare Society na wag na ninyong ipakalat ang video o i-share o mag-like o mag-comment sa kanyang post para hindi na po lumakas yung engagement niya. Ito yung mga sinasabi nila. Una, don't watch. Views increase the video reach. Pangalawa, don't engage. Like and comments, even angry ones, boost its visibility. Pangatlo, don't share, reposting or expose or condemn the cruelty may still give the uploader more attentions, views, and possible revenue. Mga kaplastic. Instead, report the post and the page directly to the Facebook, Instagram, TikTok, or the platform where it was uploaded. So, the content can be reviewed and taken down. Most important, encourage anyone to first-hand knowledge of the incident and to file a formal report. Seeing the video online is not the same personality witnessing the act. A viral video does not automatically become legal case. Cases that can only move forward when witnesses with the personal knowledge step forward and remain committed to the legal process. If you witness animal cruelty firsthand, photos and videos and important evidence, but posting them online is not enough. Report the incident to the barangay, police, or proper local authorities. O yun na. Execute an affidavit, cooperate with the investigation, and be prepared to testify. Yan. PAWS provide free legal assistance to complainants and witnesses who are willing to pursue case. Learn how to report animal cruelty. Yan. Pinakita ang kanyang link. Kung halimbawa magkaroon kayo ng enkwentro o nakapanood kayo sa social media na mga halimbawa ng animal cruelty, ay pagbigay alam ninyo sa barangay, police o sa mga lokal o na otoridad, mga kaplastik. At magbigay kayo ng affidavit para ma-imbestigahan ito, mga kaplastik. At higit sa lahat, kung hindi nyo kayang magsumbong o magsuplong, ay pwede naman po kayo mag-send ng inyong concern sa kanilang website ng paws.or.ph/prosecution para sa mga paukulang reklamo regarding dito sa ginawa ng kupal na to na si Jomont JTV, mga kaplastik. So dahil dyan, mga kaplastik, medyo panoorin natin ang viral video na nire-upload ng ibang netizens. So panoorin natin to, mga kaplastik, at ikakat naman natin yung part na nasampal niya yung aso. So panoorin natin to. So yan. Ikaw ang aking nyo ba ang English na guys? Alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys? Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking Ayun. Mali yung ginawa niya doon sa puntong yon, mga kaplastik. Baga gumawa siya ng pick-up line. Pero yung pick-up line niya ay pang-aabuso sa hayupan. Mas hayop pa siya sa hayop, mga kaplastik. Nananahimik yung aso, tas ganyan yung gagawin mo. Tingnan mo yung itsura ng aso. Parang many times na po siyang tinarantado ng amo niya. Alam nyo ba ang O diba? Kung mapapansin niyo yung mukha ng aso, halatang noon pa niya ginagawa ito sa tuta. Dahil yung mukha ng aso, worried na siya. Parang noon pa siya nakaranas ng pananakit sa kanyang amo.
natarantado, mga kaplastik. Nakakalungkot kasi hindi naman niya layunin o di naman niya ginusto na magkaroon ng among kagaya ni Jomod, mga kaplastik. At the same time, binigyan ko siya ng ultimatum, mga kaplastik. Nag-comment ako sa mismong post niya na ganyan ng video. Ang sabi ko doon, mga kaplastik, nagtagpo ako ng tatlong ahensya ng gobyerno. Isa na doon yung Animal Welfare Society na PAWS. At the same time, yung CICC, tinag ko rin yun para maimbestigahan to, mga kaplastik. At hanapin tong taong to. Diba? Pangatlo, sinabihan ko siya na bibigyan kita ng oras, ipabura mo yung video na yan, dahil kung hindi, bago pa mapansin ng media yan, ay makukulong ka pa ng 6 na taon sa ginawa mo sa aso, mga kaplastik. So yun. English ng aso. At meron pa siyang mga kayabangan na pinost bago yung nangyari. Yan. Panoorin natin tong mga pinagsasasabi ni Jomod. Guys, na po din nag-comment diri guys, oh. Ng bash guys. Yan na siya dito guys, oh. Diri ang comment guys, oh. Pati yung taga-gurong di puta ka. Saba kayo ka sa kong wool. Matay. Bitaw dol, ganun ni palo pa makadolog. Nalain na kasi mga video dol. Dapat nag-mindset pag gamay si mong utok ba basig. Pero salamat sa mong pangbas dahil dol. Salamat sa mong pangbas kay Tuwa pa siya. reels na ni. Paldo na ni. Okay naman na ibas ko 5 perme kay perme tampo kay content. Palo. Salamat sa mong pangbas. Oh hahay, reels na ka. Guys, na po din. Ayun. Tuwan-tuwa siya dahil ang sabi niya dito, gustong-gusto niya yung binabas siya. Dahil may engagement daw. At papaldo daw siya sa Facebook, mga kaplastik. O, di ba? So, desidido siyang gumawa ng paraan para mapansin siya sa social media. Ayaw niya nang hindi siya pinapansin. At gaya nga na sinabi ng post sa kanyang Facebook page na huwag kayo mag-comment, mag-like o mag-share sa kanyang content para hindi na tumaas ang engagement o reach ng kanyang content. The more na pinapansin nyo, the more na lalaki ang kanyang platform. Gustong-gusto niya yan, mga kaplastik. It's a part ng isang content creator na kailangan niyang maging infamous para mapansin lang siya ng karamihan. Di bali nang pinagmumura na siya, ang importante, nakuha niya yung kiliti ng tao o yung galit ng tao sa kanya. So basahin natin yung mga comment ng netizens sa kanya dito sa kanyang huling post dahil binura na niya yung kanyang video na yun. Sabi dito, tuwan-tuwa pa si Bisaya. Tingnan natin kung makangiti ka pa dyan sa susunod. Tapos meron pa dito, personal na piniem siya ng K5 Kabankalan Digital. O, hindi ko alam kung small vlogger din to. Yan. Baga, chinat na siya. Siguro binigyan na siya ng babala patungkol dito. Sa ugali na lang babawi sa pangit pa. Si pangit di pa nagawa. What's talking the animal welfare to take an action regarding this? Sabi ni Chel, ito ba yung kampo ni Satanas na nananampal ng kawawang papi? O yun. Tinag yung Philippine Animal Welfare Society dito. Reels now, reas later. So wala pa tayong dito eh. Wala pa tayong update sa kanya. Kung ano nangyari sa hayop na to.
Pero base dito sa base dito sa post ng isang Facebook page, update, content creator who abused a puppy for content apologies after going viral. The content creator identified as Jomod Granada, also known as Jomod JTV, went viral after posting a video of himself abusing a helpless puppy for content. Following public outrage, Kawayan Mayor John Ray Tabohuara summoned him to explain his action. In an interview with Winston Villanueva of XFM, Jomod admitted that the incident happened on Sunday and that he uploaded the video on Monday. He confessed that he did it because he wanted to become famous and earn money from Meta. Napakababaw ng kaligayahan ng gagon to. Wala ka bang utak para magkaroon ng talent at ipakita mo sa social media yung talent mo? Bakit kailangan mo manampal ng aso? He said he worked as a tapasero. Sugarcane cutter, lives in poverty. O, di ba? Isa pala siyang tapasero. Ang tapasero sa kanila ay isa siyang sugarcane cutter o mananabas ng tubo, mga kaplastik. Sana tinabas na lang yung ulo mo para nag-trending ka, di ba? Ayan. Had run out of content ideas and he was unaware that hurting animals is against the law. Hindi daw siya aware. So, ibig sabihin pala, legal pala sa lugar nila ang manakit ng hayop nang walang kalaban-laban. So, ibig sabihin, pag hindi ka pala aware, tuwan-tuwa ka na nun. He claimed the puppy is safe is now under the mother's care. The content creator later received a counseling from the municipality through Executive Assistant Leonida Guido and Public Information Officer Fulgen Balinas. He also publicly apologized to everyone he had offended. This should serve as a reminder that no amount of hardship in life ever justifies hurting the innocent. Animals are not props for views, likes, or money, and remember, ignorance of the law excuses no one. We hope this become turning point, not only for him, but for everyone who thinks cruelty is entertainment. Every animal deserves kindness, compassion, and protection. Ayun. Hindi naman talaga deserve ng isang hayop na masaktan siya para lang mapansin siya ng mga netizens. At sasabihin niya na okay lang pala yun at hindi pala niya alam na bawal pala ang panakit ng hayop sa paggawa ng content. Gago, di ba? At kasalukuyan po siya nasa custody ng isang municipal office ng kanilang probinsya dahil hindi naman daw niya intention na saktan yung aso dahil gusto lang niya ng engagement tsaka monetization. Malupit. At dahil dyan mga kaplastik, pinapapakita ko sa inyo ang report ko sa kanyang video. Ito yung actual na nireport ko mismo yung kanyang video, mga kaplastik. At sabi ni Facebook Meta rito, we removed the post you reported. So, kahit pa paano kinatigan ni Facebook yung nireport kong video. We reviewed the post, found that it goes against our community standards. We let the person know that their post has been removed but not who reported it. Thanks again for letting us know
Report like your help Facebook safe and welcoming for everyone. So yon. Baga tinanggal na ni Facebook Meta ang aking ni-report sa taong yon, mga kaplastik. So, accomplishment, mga kaplastik. Nagkaroon tayo ng konting hostisya para dito sa aso, mga kaplastik. Pero sa kasalukuyan, nasa mothers daw. Ibig sabihin, meron na po nag-aalaga dun sa tuta, mga kaplastik. So, anong moral lesson dito sa ating content na ito, mga kaplastik? Lagi niyong tatandaan kung gusto niyo maging isang vlogger. Unang-unang tatak sa isipan ninyo na lahat ng pinaghihirapan ng isang content creator ay hindi siya instant. Na kapag pumasok ka sa social media ay nandun na agad yung fame na tinatawag. Bago mo bumakamtan yung fame na yan, mga kaplastik, marami po kayong mapagdadaanan na pagsubok pagdating sa paggawa ng content at kung ano-ano pa, mga kaplastik. Kasi lagi nyo tatandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pabor sa inyo ang lahat-lahat ng mga iko-content ninyo. Maging maingat po tayo sa mga iko-content natin, lalo na kung mayroon tayong nasasaktan na tao, hayop, o anuman na bagay na pwede nating ilabag. Hindi lang sa batas ng mamamayan o sa gobyerno, kundi sa batas ng Diyos, mga kaplastik. Kahit na sabihin natin na magko-content lang tayo na pumuputol tayo ng halaman, puno, susunugin natin, it's a bawal din yun, mga kaplastik. Kasi pinapatay mo rin ng kalikasan. So, wag naman sanang umabot sa punto na kailangan nating gumawa ng bagay na ikakakulong mo rin naman ng 6 na taon nang dahil lang sa mabilisang fame, mga kaplastik. Hindi kasi ganun kasimple ang pagbablog. Alam ko marami sa ating mga Pilipino umaasa na lang na maging isang content creator. 'Di ba? Maging ako, matagal na akong content creator. Siguro nag-start ako 2019 bago mag-pandemic. So halos sabihin na nating 7 taon na akong nagko-content. Pero wala pa rin nangyayari, mga kaplastik. Hindi po ako sumisikat. Hindi rin ako kumikita sa aking mga content ko. Hindi ako nagpapaawa kasi ito naman is passion lang naman. Kumbaga, lahat ng mga saloobin ko sa mga nangyayari sa social media ay sinasabi ko lang to. 'Di ba? May free speech po tayo. Nasa democratic country tayo. May karapatan tayo magsalita ng kung anong gusto nating sabihing opinion laban sa mga kagaya nito. 'Di ba? Na kapag hindi na maganda ang napapanood natin sa social media, I just react accordingly to your act. 'Di ba? On what you act, on what you doing this, 'di ba? Hindi porket mali na ay hindi napapansinin, gagawin pang katatawanan. Kung may nasasaktan naman na hayop. Marami na rin ako napapanood na animal cruelty na hindi mo talaga matatagal ang panoorin kasi dalawa yung kalalabasan na reaksyon mo eh. Manggigigil ka sa pumapatay ng hayop o kaya maaawa ka sa hayop. Kasi hindi naman nila ginusto yung ganyang buhay. Kung mapapansin nyo yung itsura ng tuta, halatang noon pa lang ay nakakaranas na siya ng pananakit ng tao. Kung mapapansin mo yung itsura, parang laging araw-araw stress siya, araw-araw worried siya sa mangyayari sa buhay niya. Para bagang wala siyang assurance kung may katahimikan o kaligtasan pa siyang mararanasan sa buhay niya. Kung mapapansin mo lang yung mga mata niya, kung gaano siya katakot. 'Di ba?
pinipilit na lang niyang mabuhay na may kasamang takot at pangamba sa buhay. Dahil meron siyang amo na kagaya ni Jomod na napakademonyo. Walang kwentang tao, palamunin, di ba? Walang kwenta. Tsaka wala rin silbi ang paggagawa ng content kung meron ka ng sinasaktang nilalang. Di ba? Maaaring mag-trending ka, sumikat ka, pero sa pangit na pamamaraan. Baka mamaya, sa isang banda, matsyempohan ka ng tao na gigil sa'yo at napanood ka sa social media. Ambahan ka na lang ng saksak. So sayang lang din yung mga pinaghirapan mong maging famous sa maling paraan nga lang. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.